Bago po tayo magsimula, maaari ko po bang mahingi ang inyong suporta sa pamamagitan ng like, share, and subscribe? Maraming salamat po. Nagsisimula ang ating kwento sa isang gabi na nababalutan ng liwanag ng buwan. Ang buwang ay totoong maliwanag, wika ng isang babae na may mga bakas ng dugo at nanigarilyo at may nasalita. Ano ang sitwasyon sa site, wika ng misteryoso na boses, at tumugon ang babae na siya ay naghihintay pa dahil ang leader ay hindi niya pa nahuhuli. Makikita natin ang babae na nakaupo sa isang malaking bangkay. Ito ay ang mga beast o tinatawag din ng mga iba na goal. Kailangan ma-secure ang leader. At kapag ikaw ay tapos na ipadala mo sa akin ang mga detalye, wika ng boses na nanggagaling sa cellphone, nagulat ang babae. Dahil meron na naman pumasok na detalya sa kanyang cellphone. Ito ay isang bata na 18 years old at 2 and the year high school. So ikaw pala yun, hayop ka, wika ng babae, at pinakita ang isang tao na nanlilisik ang mga mata na kulay pula habang may bitbit ng kamay ng isang tao at ito ay kanyang kinakain na akala mo ay nagpo-food trip lang. Ang mga tao ay mga arogante para pumunta sa aming mga hunting ground, wika ng isang lalaki. At tumugon ang babae, ikaw buwiset ka. Sino kayo para kumain ng mga tao dito sa lugar na ito? Hindi makapaniwala ang lalaki dahil ang babae ay bata pa para maging isang hound o mantutugis. Ang mga tao ay mababa ang tingin nila sa aming mga beast. Pero hindi na yon mahalaga, wika ng lalaki. Inilabas ng lalaki ang kanyang matutulis na mga kamay upang atakihin ang babae. Pagpipira-pirasuhin kita upang malaman ko pa ang mga tungkol sa inyo na mga ngaso, wika ng lalaki. Ang nagbago ang lalaki at naging isang beast, pagkatapos ikaw ay hahagulgol at magmamakaawa para sa iyong kamatayan, wika ng lalaki na naging isang beast. Yan ba ang plano mo, wika naman ng babae? How interesting, bangit pa niya habang napakaangas ng kanyang tindig. Inalis niya ang kanyang sigarilyo at kinuha nita ang kanyang sandata na isang katana. Nagulat ang beast sapagkat ang babae ay nagpago din ang itsura at ang muka nito ay naging isang beast. Pareho tayo ng naiisip, wika ng babae. Habang hinuhugot niya ang kanyang katana, sa kabilang banda pinapakita ang isang batang lalaki na nakasalamin. Ito ay si Cha Hyun-sung, isang batang lalaki na puro hirap at pambubuli ang nakamit niya sa kanyang buhay. Inaasahan pa kita sa isang linggo, wika ng dalawang lalaki, habang nagbibilang ng pera ang isa, at si Cha Hyun-sung ay puro pasa ang muka. Bakit ngayon ka lang, wika ng matabang lalaki na pagalit? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo? Dumaretso ka rito pagtapos ng klase mo. Sa tingin mo nagsasalita lang ako ng kalokohan, wika pa ng mataba. Ito pala ay ang kanyang tito taba. Humingi siya ng tawad sa kanyang tito taba at sinabing tinawag siya ng kanyang mga kaibigan. Kaibigan? Sambit ng kanyang tito taba, sigurado ka ba magiging okay ang buhay mo? Kahit na nandito ako para palakihin ka, kahit hindi ko naman ito tungkulin. Ibigay mo sa akin ang bankbook na ibinigay sa iyo ng iyong nanay. Nag-iwan siya ng bagay para sa kanyang walang kwentang anak bago niya sinipa ang balde, wika ng kanyang tito taba. Sa kabilugan ng buwan, naisip niya ang kanyang mga naranasan. Ito talaga ang natural kong araw. Matapos ang matagal na panahon nang mamatay ang aking ina, lagi na lang paulit-ulit na lang, araw-araw na lang nawala ang aking ama. Bago mamatay ang aking ina, hindi ko matandaan ang kanyang muka at boses kailanman. Minsan sinusubukan kong alalahanin ang sinabi ng aking ama bago siya mawala sa aking panaginip. Ngunit hindi ko na matandaan ang kanyang boses sa aking paggising. Ang likod ng aking ama ay malapad at mukha siyang malakas, pero para sa akin ang kanyang likod ay malambot at mainit. Tinignan niya ako ng nakangiti, parang tao na kayang gawin ang lahat. Gusto ko maging katulad niya, wika ni Cha Hyun-sung sa kanyang sarili. Dahil naisip ko na ang pagtatrabaho sa katapusan ng linggo ay hindi sapat, kailangan ko makahanap ng trabaho ng bubuo sa isang linggo. Hanggang kailan ako mabubuhay ng ganito? Nahihirapan araw-araw para lang mabuhay. Magkakaroon pa ba ako ng pagkakataong mapapangarap ko ang isang kinabukasan? Tanong ni Cha Hyun-sung sa sarili, nang may marinig siya ng isang boses. Tulungan niyo ako, wika ng boses. Ito ay isang babae na takot na takot. Paumanhin yung isang tao ay sinusundan ako, tulungan mo ako, wika ng babae kay Cha Hyun-sung. Bakit? Bakit sa dinamirami ng mga tao? Bakit ako pa? Ano ang balak niyang gawin sa akin, wika ng babae? Bigla naman naalala ni Cha Hyun-sung ang panahon na nakakita siya na sinasaktan ng ibang mga tao, at sinubukan niya itong tulungan sa mga oras na yon. Ang kanyang buhay ay naging isang impyerno. Hindi ko kaya, wala akong magagawa, wika ni Cha Hyun-sung.
Ngunit sumagi sa isip niya ang kanyang ama na dahilan upang makapagpasya na tumulong. Umalis na muna tayo dito, tutulungan kita, wika niya sa babae. Nang biglang may paparating dito ba sa lugar na to ay wala ng mga tao sa ganitong oras, kinuha niya ang kanyang cellphone at tumawag sa pulis. Ngang biglang sa isang iglap ay naputol ang kanyang kamay wika ng nasa cellphone habang nakahawak ang kanyang putol na kamay. Masyado kang mabait. Hindi lahat ng tao sa panahon ngayon ay katulad mo, wika ng babae. Habang pinapakita ang kanyang kamay na akala mo ay isang halimaw. Kung hindi ako nagugutom sa mga nakaraang araw, ay mas mamahalin pa kita, wika ng babae na isa palang beast. Laking takot naman ni Cha Hyun-seong sa babae. Huwag niyong kukunin ang puso, wika ng babae sa kanyang mga kasamang mga beast. Sa isang gabi na maliwanag ang buwan, hindi namin mapigilan ang aming mga gutom, wika ng mga beast. Wah! Sigaw ni Cha Hyun-seong habang kumakaripas ng takbo, habang sinusundan siya ng napakaraming mga kamay. Ano? Anong klase silang mga halimaw, wika niya na may pagtataka. Bakit naging ganito, wika pa niya na gulong-gulo na sa mga nangyayari. Gusto ko lang makatulong, ano nagawa kong pagkakamali, pamilya, kaibigan, pati ang pangarap na lahat naman ay meron. Wala man ako kahit isa sa mga ito, wika niya habang pinagpepiestahan na siya ng mga beast. Biglang narinig niya ang boses ng kanyang ama. Hyun-seong, malapit na ako umalis, ang iyong ina ay hindi lagi nasa iyong tabi. Darating ang oras sa hinaharap dahil nahihirapan ka. Kung may panahon na hindi mo na kayang tiisin, sa mga oras na yon nang biglang ngumiti ang kanyang ama at sinabing patayin mo ang bawat isa sa kanila. At tila ang mata neto na nanlilisik na kulay dugo habang kinakain siya ng mga bis. Makikita natin na ang kanyang ama sa kanyang isipan ay naging isa ding halimaw, at bigla na lang na may sumabog na mga dugo. Gulat na gulat ang isang beast sa nangyari, at pinakita si Cha Hyun-seong na nakatayo at iba na ang kanyang pagkatao, siya ay naging isang mabangis na beast. Anong klase siyang bata, wika ng beast na kanina ay isang babae, anong klase siyang tao, wika niya nang bigla siya sinuntok ng adult na si Gon, si Hyun-seong pala Sigaw ni Hyun-seong at sinuntok niya pa ito. Dinikdik niya ito sa pader hanggang sa mapatay niya ang beast. Ano ka ba? Pagtatanong Hyun-seong. Anong nangyari sa akin, wika pa niya. Bakit wala akong alam, pero alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Sabay sabing papatayin ko kayong lahat, wika pa niya na nanggagalaiti sa galit. Parating ang umaga na gawang patayin lahat ni Hyun-seong ang lahat ng beast nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Cha Hyun-seong, wika neto, may pagkakaiba sa letrato. Ito pala ay ang babae na Hound o Hunter, at nagtanong ang babaeng Hound, tao ka ba? At dyan po nagtatapos ang part 1, abangan ang part 2, maraming salamat po.